So magandang umaga po. Nandito tayo ngayon sa aming bahay. Interviewin ko po si Mama about sa fish cage farming. Si Mama nga po pala ay name niya ay Lorna Balanak. Ang una pong katanungan natin na prepare ko dito ay saan po ba gawa yung fish cage farm natin? Sa Nikna at saka sa Kawayan. Okay. Ano po yung ginagamit nyo sa papunta dun sa fish cage? May flatboat kami. Naman nyo naman po. So ano po yung specific na inaalagaan nyo dun sa fish cage? May alimango po ba dun o ano klaseng isla dun? Lapo lang at saka lapo at sibo. Okay. Magkano po ba yung bili niyo dun sa similya na binibili niyo, inaalagaan yung isda? Depende sa size. Magkano po ng small, magkano po yung presyo nun? Ang sizing dyan ay mula 3 up, 4 up, 5 up, tapos XL at super XL. Yung 3 up, ang halaga nun ay 40. Tapos yung 4 up ay 45. Yung 5 up ay 60. Tapos yung XL ay 100 at yung Super XL ay 120. Pero po nakatanungan, ilang linggo or buwan o taon po ba ang inaalagaan yung isda bago nyo ma-harvest? 7 to 1 year. 7 to 1 year, pwede ng harvestin. 7 months to 1 year? 7 months to 1 year. Magkano po kaya dito yung kinikita nyo kada harvest na 7 months or sa isang taon? Yung pinakamalaki tapos yung pinakamababang kita nyo? Paano ba yung nakapupunta? Wala, depende dun sa presyo. May depende sa panahon din, may... Hindi, ang isa kaya niyan, yung halimbawa binili mong XL to super, yun ay 6 months o 7 months aalagaan. Ang bili mo doon ay 105, tapos pwedeng maging 120, tapos pwedeng maging 670 na ang isang peraso. Di po ba kayo lugi or kumikita po ba kayo dito? Kumikita naman ko lang. Dahil lugi po ba kayo? Hindi naman siguro. Ano po yung pinapakain niyo dito? Gumagamit po ba kayo ng fish cage? Ibang fish cage farm po kasi gumagamit dito ng feeds. And sa atin po ba, anong ginagamit? Ay, sa amin ay lang, maliliit na isda, tapos tinatagtag pa. Kasi dun sa ibang mga ng tilapia tapos bangus, feeds ang ginagamit nila. Tapos yung hito din, feeds yung ginagamit. Sunod po na katanungan, bilang isang owner po ng fish cage farm, magkano po ba yung puhunan nyo para makagawa ng isang fish cage, yung isang mismong isang cage? Siguro estimated. Ang lambat ay mabibili mo siya ng nasa 5,000, pero kayo ang kawayan. Siguro mga 7,000 sa isang cage pa lang, wala pa yung laman. Last question. Ano po ba yung problema na kinaharap nyo ng fish cage? Gaya po ng namamatay po ba ito or yung kagaya po na nakaraan na nagbagyo, namamatay po yung isda? Ang kalaban namin dyan ay weather. Kalamidad. Dahil na-experience natin ng bagyo na namatay yung mga isda kasi nga yung surface area ng tubig is naging tabang gawa ng ulan tapos ay nahibas baga. Yung sobrang init, may din yun, tendency mamatay ang mga isda. So, yun naman po. Maraming salamat. Si Eunice Liasuela, narito po tayo para interviewin po si Ken Joshua Balanak. Since na-interview na po niya yung mismo mama niya po, siya naman po yung sunod natin interview. At Mr. Ken, ito po yung mga katanungan. Ilang taon na po kayo na nag-aalaga ng isda? Yung may farmer ng isda?
Di ko ma-estimate kung ilang taon. Basta elementary pa lang kami. Meron na talaga kaming fish cage farming. Siguro mga elementary, grade 4. Ilang taon na rin. Pwede mo po bang i-share sa amin kung saan gawa yung fish cage niyo? So, ang fish cage namin is located sa center nga ng dagat. Yung fish cage yun is gawa siya sa bamboo at sa net. Na kung saan sa yung itatasak namin dun sa, kasi yung ground floor ng fish cage is putik. So yung tatasak namin, and para naman hindi mabulok yung yung bamboo. So yung ilalim nun, ilalapatan namin siya ng plastic cover para hindi siya mabilis, kasi pag sa dagat mabilis na bulok ang bamboo. Nagkakaproblema po ba kayo nun since nasa dagat po yung fish cage niyo? Oo naman, the most na na-experience namin na problem is yung heat index, na kung saan yung fish mismo nagawa nga ng pagkainit, yung dagat surface at yung lalim nagiinit, so hindi nakaka-adapt yung isda doon kaya namamatay. And isa pa, yung problem na encounter namin is during yung weather condition, nagkaroon ng bagyo na kung saan na maraming namatay na nag-cause ng pagkalugi namin. Alam niyo po ba kung may sukat ba yung kulungan niyo? Pwede mo bang ma-share? Oo naman. Dun sa sukat ng cage namin na sa mismo naming farm is mga 11 by 11 meters. Kasi square yun dapat even yung pagka-distribute ng sukat. Para kung, depende rin yung sa aalagaan nyo kung maramihan or kakaunti lang. Paano kayo nakakarating doon since nasa gitna siya ng dagat? So yun na nga, sinabi ko nga na located siya dun sa center na malayo nga sa amin. Ginagamit naming sasakyan is yung flatboat namin. Umabot kami ng 17 minutes ang biyahe namin, and dun sa 17 minutes na yun, marami kang madadaanan na mangroves, tapos dadaanan mo pa din yung barangay, dalawang barangay na yung located yun is Barangay Salvacion, tapos dadaanan nyo yung Barangay Santol. Pagdating naman po sa isda, anong klaseng mga isda yun? So dun sa farm namin, ang inalagaan naming isda is 3 species, which is the lapu, mangagat, tsaka sibu. Yung 3 yun. Paano po yun? Nagkakameron ba ng problema sa pag-aalaga nun? 3 iba't ibang klase yun Di naman nagkakaproblema kasi dun sa 3 na yon, hindi naman sila nagkakainan basta magkaka-size sila. Pag kasi yung isang lapu is mas malaki dun sa dalawa, malaki ganito na kalaki. Tapos yung sibo mo, tapos yung mga gat mo ganito kaliit. So nagkakaroon ng predation, kinakain nila. Kaya minsan di namin napansin dati nung elementary kami kasi baguhan pa lang sila papa. Nagkaroon na kala namin marami pa yung laman. Kasi ang lapu sa ilalim talaga sila Ang sibo naman sa surface lang din. Kita mo siya. Pagka harvest namin, di pa sa mapa na maalam mag-sizing. Yun, pagka harvest namin, nalugi kasi kakaunti na lang laman ng isda. Total, nabanggit mo na po yung sizing. Ano yun? Weekly po ba? Monthly? Yearly? Yung sa sizing naman, about sizing, ginagawa namin is monthly. Monthly namin siya ginagawang sizing kasi although magkakapareha sila nung size ng binili namin, meron kasing mga isda talaga na matakaw kumain tapos mas mabilis sila lumaki. Ilan po yung fish cage nyo talaga? Ang fish cage namin, isa lang talaga. Pero kung tinutukoy mo yung cage, marami kaming cage. Siguro mga nasa 8 cage yun. Tapos yung iba naman doon, walang laman. Kasi nga, pas na rin lang wala pang abono. May bilang ba yung mga isda? Yun na nga, depende sa sukat ng cage. Kasi kung mas malaki yung cage, kahit ilan namang isda ang ilagay mo doon. Minsan nakabot ng 2K pieces. Kung 2K pieces, 1.5, 600, mga ganun. Depende sa sukat. Kasi pag lumaki na sila, pag maliit yung cage, hindi naman magkaano doon. Sa yung punla po, saan nyo po yung binibili nyo ba o may pinapaanohan talaga kayo ng punla? Yung punla naman,
kung tawagin sa amin is similya. Yung similya na yun, binibili namin. Meron kasi sa amin na nagtitinda, nanguhuli sila mismo ng maliliit. Tapos, binibili namin, depende sa size. Merong small, medium, large, extra large. Yung small, ano siya, naabot lang ng 50 ang isa, ganito kaliit. Mahal yun 50, tapos mga medium. Saan niyo po yung binibili sa kapwa niyo, din, farmer? Siya rin. Sila naman yung nagbi-breed. May binibreed kasi na ibang farm. Sa pond man yun. Pond. Gusto nila pinapalaki, tapos pag mga size na small, pwede na ibenta. Tapos na po tayo sa isda. Sa naman, sa pagkain naman, paano nyo pinapakain yung isda na nasa dagat ilang days, ganyan? Ang pakain sa isda is everyday. Morning, half, and afternoon. Yung pinapakain namin doon is isda din. Kumbaga yung mayroon baga kaming isdaan na ng buli-buli. Yung mga isda doon na maliliit na hindi nabebenta, or kung tawagin namin jacko, yun yung binibili namin. Minsan binibigay na lang sa amin kasi nga sayang din naman, kitatapon lang. Tapos yung maliliit na yun, tinatadtad namin. Para naman yun sa maliliit na small size, tinatadtad. Pag large size naman na yung yung isda, kahit hindi mo natadtarin, basta ganito lang ang kalalaking isda, yun naman napakain. Meron na ba kayo ng problema sa pagpapakain nung ganong klase ng solusyon? Sa problema kami doon kasi pinakain namin nung may isda kasi doon na may sharp yung back niya. May sharp. Hindi namin parang botete ba yun? Basta may tawag doon Tapos, hindi namin natadtad, napakain namin. Tapos yung matusok doon sa likod niya na paganto, nag-cause nung pagkamatay ng isda. Paano po pag may patay na isda, anong ginagawa niyo? Kasi ang pagpatay na isda, lumulutang na lang yun Lumulutang siya. Pagkalutang niya, bulok na. Anong ginagawa niyo doon? Tinatapon na lang namin. Kasi hindi naman na pwede hindi na ipakain din sa. Hindi na edible yun Hindi na pwede kasi bulok na. Sa pagbebenta naman po tayo, ano yun, per kilo po or dinadala kung saan? Pwede mo bang Ang pagbebenta naman nun is per kilo kung patay mong harvest. Meron kasi yung meron kasi yung buhay na hina-harvest na kung saan ibabiyahe mo siya, oxygenan mo lang. Meron silang at least sa isang foam na maliit, 1 to 2 pieces lang. Styrofoam, 1 to 2 pieces. Tapos, oxygenan mo lang yun, tapos ibabiyahe mo na. Pero pag yung namang patay, mas mura kasi ang bili pag patay Pag buhay kasi, mas mahal. Kasi yung mga, na yun, buhay na yun, papalakihin pa nila lalo. Ano po yun? Kayo mismo ang mabenta sa merkado or sa palengke o dinadayo kayo? As sila na nabiyahe, from Quezon, nabiyahe sila sa amin. Pinupuntahan kayo? Pinupuntahan kami. May contact man, may communication naman. Kaya mabilis na. Pag time na 6 months na, harvest na, mapunta na sila. Sa pagbebenta, meron ba kayo ng problema dun? Wala naman, kasi yung mga... Miscommunication naman? Wala naman miscommunication. Kasi yung mismong binibentahan namin, katiwala naman namin. Tiwala naman. Since nung elementary pa kami, sobrang tagal na nga. Sila din naman. Pero depende rin sa offer ng iba. Kung mas mataas, doon kami. May last question pa. Part ba ng organization yung yung farm niyo? Hindi naman sa part na organization kasi yung located yung amin sa Barangay Salvacion, yung bahay namin sa San Lorenzo. Doon sa, hindi naman sa organization, pero may permit kami sa 8550 na nga, sa Fisheries Code na. Yun, nagkakaroon kami ng tax doon, ng annually, nagbabayad ng 150 to 200, something. Saan yung binabayad? So, sa barangay po ng Salvacion, kasi doon po located yung mas malapit yung farm namin. Yan lang po yung last question ko. Next. Ako po ang susunod na ma-interview kay Mr. Balanak. Ako po si Beatrice Banyola. So, ang katanungan ko po, ilan pong beses sa buwan kayo nag-harvest? Hindi naman kami ilang beses sa isang buwan kasi although maliliit tayo, matagal pang process ng pagod para lumaki, maabot siya ng 6 months. Ay depende rin yan kasi kung bibilhin mo si Milya ng small, umaabot talaga siya na 6 to 8 or 9 months ang harvest. Pag medium naman, naabot lang ng
7 months, tapos pag large or extra large mo na nabili kasi malalaki na mismo yun, mabutan talaga siya ng 6 months. Yun na talaga yung kaya hindi kami nabili ng small size ng mga similya. Ano po yung pinakaunang isda ang inalagaan ninyo? So ang pagkakatanda ko nung elementary kami na una naming na inalagaan is lapo talaga. So kasi yun ang karaniwang talagang namin ay hindi pa namin natatry yung pagsama-samahan yung tatlong species sa isang cage, kasi nung tinry lang ni Papa nung dati na pwede pala pagsamahin para at least dun sa isang cage mo marami kang isda kasi mga mahalin ay lalo ni mga agat. Ano po yung karaniwang dahilan ng pagkamatay ng mga isda? Nasabi ko kanina, ang pinakakaraniwan talaga ng pagkamatay nun is stress. Ang isda kasi, na-stress din kasi ang isda. Pag masyadong bulabog na yung area, syempre yung isda, na-stress din yun. And depende rin sa weather condition. Kung mainit, nasabi ko nga kanina, pag mainit, namamatay din yung isa kasi nga hindi sila mabilis maka-adapt. Lalo na yung isdang lapu. Since nabanggit po kanina na bebenta kayo ng isda, magkano naman po ang per kilo nito? Ang per kilo kasi niyan, pag harvest na talaga malalaki na is narin siya ng 800 to 900 pesos ang isang kilo. Tapos yung kasing depende kasi kung buhay Pag buhay kasi ang presyo nun mahal ang presyo ng pagbuhay. Tapos yung sige na. Lumot ko. Pag direct sampung mabili sa inyo, magkano naman ang bigay niyo per kilo? Magkaiba ba ang presyo nun? Pag direct ang binibili? Hindi kami na ng direct ang bumibili hindi kami na direct ang bumibili. Yung kanina kasi sa yung presyo. Pag kasi harvest na talaga, meron kasi yun good size, tapos mas malaki bad size. Pag good size kasi, doon na nag-range talaga ng 800 to 900. Pag big size naman or bad size, siya na yung malalaki, oversize na kung tawagin. Depende pala sa mga sizes. Depende sa size. Kung buhay or patay. Yung bibili. Pag oversize kasi, less na yung bayad kasi nga hindi na masyadong nabibili sa merkado. Binibenta kasi nila yan sa sa mga restaurants. Since nagbabayad po kayo ng tax, nakakatanggap po ba kayo ng suporta galing sa barangay niyo? Hindi. Actually, yun yung hinanakit namin kasi hinanakit. Di naman sa total lang hinanakit. Kasi nung time na nagkarugi-lugi kami nito lang, 2025, nung nagbagyo, as in, halos isang cage namin namatay 600 pieces. Hindi kami nakatanggap sa barangay ng Salvacion or sa MAU, sa municipal agriculture office or dun sa fisheries lang office na hindi kami nakatanggap ng kahit baga lang yung pang abono man na kahit kunting lahat kasi nasalanta kami nawala. Meron ding case na nung bagyo nasira mismo yung bahay, mga ganun. Paano naman po kayo nagsimula ulit since nalugi kayo kasi rin ng bagyo? It takes time talaga na makasimula kasi back to zero ka nun Lahat ng ipon mo na akala mo, parang kasi nag-iipon ka na ng baboy. Pag nag-aalaga ka ng baboy, pag namatay yun, siyempre wala kang kikitain. Yun lang po, maraming salamat sa inyong time para sagutin ang aming mga tanong.